Sama-sama tayo doon. Kita-kita tayo pagdating ng panahon. Una-una lang, no? Maaaring mauna sa inyo, pag-iwas doon. Pero susunod din kayo. Kaya ang pangalan nyo, nakasulat sa aklat ng buhay. Itong ating lesson, ngayong araw ng linggo sa ating Sunday School ay Ecclesiology pa rin. O pag-aaral patungkol sa Iglesia. At ang topic natin ngayon ay the local church elders. The local church elders. Ang church ay nilagyan ng Panginoon Diyos ng mga elder. Pag sinabi natin elder, hindi lang ito matatanda na maputi ang buhok. Hindi lang ito yung matanda na kulubot na ang balat. At uugod-ugod na maglakad. Hindi gano'n. Merong elder na batang-bata pa. Kaya-graduate lang ng high school. Elder na siya ng church. No? Bakit gano'n, pastor? Bakit tinawag na elder yung kagagraduate pa lang ng high school? Kasi dito, ang sumatan ng pagiging elder o pagiging matanda sa iglesia ay hindi yung edad. Although, isa rin yun. Isa rin yun sa mga sinusukat. Ginagamit natin sukatan para maging elder. Pero hindi lang solo yung edad. Ang isang pinagbabalayan natin yung spirituality. Okay? Maganda yung may edad na siya, pero may edad na siya physically, tinanggok niya, edad niya mataas na, pero may edad pa siya spiritually. No? In the spirit, napakalalim niya sa Panginoon. Mahirap siyang abutin kung kanyang kalagayan. No? Napakalalim. So, siya ay tinatawag na elder. Tinitignan niya ng pastor, kung sino yung po pwede, nakikita ng pastor, iba, tinitignan ng pastor kung sino yung pwede maging elder sa church. The pastor cannot manage the church alone. No? Hindi kaya i-manage ng pastor ang simbahan alone. Nag-iisa lang ang pastor, hindi kaya. He will be very badly need the help of the church elders. No? Kailangan niya ng tulong. Makikita natin yan sa Proverbs 20, verse 18. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang tumalakot sa labanan. Ang pastor, kailangan niya ng tagapayo, no? Kailangan niya ng pag mga malalalim na problema, kailangan niya meron siyang lalapitan at hihingan ng payo. At para hindi siya mahirapan, naglalagay siya ng mga elder sa church. Para in case na may problemang dumating, merong problemang mag-arise, meron siyang matatakbuhan. Sis, Brad, ano ba ang dapat kong gawin? Kahit si Haring David, nung kanyang kapanahunan, na siya ang hari ng Israel,
namin church, meron niyang elder na tinatanggap. So dito, may elder tayo. No? Meron tayo mga matatanda ng iglesia. Na pwede natin takbuhan sa mga panahon na mabigat yung ating pinagdadaanan. Pwede tayo humingi ng tulong sa kanila. No? Yung ating mga, yun yung mga taas nila, spiritual, mga elder natin yan. Yung mga picture niya. Kilalanin nyo na sila. Spiritual mentor. May problema kayo, pwede kayo lumapit sa kanila. Okay. So, Tito, Ulo, Cinco, anong sabi? Iniwan kita sa Creta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat kang ayusin. Yung sa Creta, ang tinutukoy dyan, simbahan. Iniwan kita sa Creta, sa simbahan sa Creta. No? Upang ayusin mo mga bagay na dapat kang ayusin at upang magtalagahan ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inyong gusto sa iyo. So, ang elder ay biblical. At lahat ng church na itinatag ng Panginoon ay meron elder. Kaya yung mga nandyan sa harapan, sa lahat na yan, huwag niyong biruin ang sarili niyo. Hindi ko si Pastor naglagay sa inyo dyan. Huwag ko tingin ng picture niyo. Pero ang Panginoon ang naglagay sa inyo. Upang maging matanda sa iglesia. Ano naman yung mga qualification ng isang elder? Tito 1:6-9. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya. May pagpipigil sa sarili at hindi usuwain. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakit. Bukas ang tahanan sa mga panahuin, may pigil sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasaluhan. Kaya kung pinagtuturo ko kayo, pinagtuturo ko kayo, tinitrain ko kayo, yung mga elder ko kayo sa church. Kailangan, ano sabi rito? Kailangan matatag siyang nananalig at may kakayahang magturo naman sa iba. Okay? At may pakita sa mga nagtuturo ng mali. Mali at turo nila. Amen. Yun ang isang naging problema ko dito dati. Meron akong patiwala dito na elder, na Arab. Magaling silang magturo. Pero dumating yung panahon na iba na yung teaching. Iba na yung tinuturo, no? Dati, nagsasamba kami, 9 to 11 lang. Diba, nung siya na yung pinamahala ko, pamumuno, makapansin ko, inaalimutan ko na pagkalauna na. Ang haba ng pagsabat. Inobserbahan ko bakit nagkaganon. Bakit nagkaganon na yung aming pagsabat, umabot na nakikita ko yung gumagawa sila ng outline.
paulit-ulit lang yung kanta, pabalik-balik. Tapos, inaabot kami ng alas 11 bago makapag-preach yung ano, naabot ng alas 12 at natatapos kami ng alas 1. Ibig sabihin ko, sabi ko, kung napansin ninyo, noon dumating kayo dito hanggang alas 11 lang, 9 to 11 lang. Ngayon, maabot tayo ng alas 1. Yung mga matatanda nagre-reklamo sa akin, masakit na daw yung paa nila. Kaya pag gano'n namin, sa kapay, hindi na sila tumatayo. Gano'n, no? Ay, hindi, pastor, gano'n talaga, ano, sabi sa akin. Hindi ganyan ang patakaran ko. Hindi ganyan ang patakaran ko. Patakaran ko, alas 9 hanggang alas 11. Kaya niyo bang ibigay? Wala na paikot-ikot na pagkanta, wala na paikot-ikot na panalangin. Haba-haba ng prayer, yung hindi na mga sinasabi. Paulit-ulit lang. Pwede ba natin ibalik 9 to 11? As the Spirit leads daw. As the Spirit leads. Yun yung leading sa akin ng Holy Spirit, 9 to 11 lang eh. Kasi sino ba dapat masunod dito? Yun ang leading ng Holy Spirit, 9 to 11. Sino bang Espiritu ang inaano nyo? Bakit parang iba doon sa Espiritu na nag-ano sa akin? So kung hindi nyo kaya pag-uwi, isa lang ang solution dito. Hindi walay tayo. Ipat kayo ng church, buhay ng church, yung sama nyo kung hindi yung mga gusto sumama. Ganun nga nangyari. Lipat sila ng church at sumama yung mga okay na. Unang samba namin dito, na walang hindi nila kasama, ay umabot pa rin kami ng 30. Sabi ko, Lord, salamat. Ibig sabihin, kalooban mo. Kaya, dito, pagka nagkaroon problema na sa teaching, hindi na sumusunod sa itinuturo ng pastor. Kasi ako, pinangangatawanan ko mga minamahal. Kung ano tinuturo ng Biblia. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Tandaan niya. All scriptures are inspired by God. Biblia lang. Hindi ako naniniwala sa mga vision na may mga nakikita na kung ano. Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako, naturo lang ng Bible. No? Kasi sila, naniniwala sila, may mga ginagawa daw ng Diyos na wala sa Biblia. So, ayan. Lahat ng ginagawa ng Diyos ngayon nasa Bible yan. Walang labis, walang kulang. Kaya nga binigay yung Biblia para maging gabay natin. Amen. Kung wala ang Biblia, walang paniniwala na sila. May Biblia, may guide, may gabay. Kasi sila pwede lumabas dyan. Pag lumabas tayo dyan, tayo talo. Amen. Tayo lugi. Kaya, yun, no? Ano yung qualification ng isang elder? Sabi sa verse 6 ng Titus, chapter 1, blameless. Dapat blameless. Walang kapintasan. Diba? Pag nakita ka, walang masabi sa'yo, kurikot ka naman. Yung gano'n, diba? Walang maibibintang sa'yo pag nakita ka. O, pag nakita ko si Pastor Benz, wala akong maibintang. Wala akong masabi. Kasi napupuhay siya ng blameless. Amen? Ano pa? Husband of one wife and vice versa. Isa lang ang asawa. Pag babae, isa lang ang asawa. Pag lalaki, isa lang ang asawa. At kasal, no? Kasal. Yan ang binibigyan mo ng bihin. Kasi
children under control, yung mga anak, napapasunod. With self-control, may self-control din. Not boastful, hindi mayabang, verse 7. Not tempered, verse 7. Not drunkard, hindi mamingino. No? Nakita na ba kayo ng pastor na sila nagiinuman? Huwag kayo sasama doon. Kasi sabi ng Bible, kailangan hindi drunkard ang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Not selfish, hindi sakit. Hospitable, verse 8. Tapos, present sa kanya yung fruit of the Holy Spirit. Goodness, gentleness, righteousness, holiness, and self-control. Diba? Dapat nakikita sa kanya. Kasi, tinuturo niya eh. Dapat makita mo na sa buhay niya. Once na tinuro mo, dapat makita mo na sa buhay mo. Hindi mo pwede sinabi rito, dapat hindi magagalitin. Tapos narunong pa po ng babato, ng bubulyaw, di ba? Okay. Dapat merong self-control. Holding firm on the sound doctrine, verse 9. At able to teach. May kakayahan mag-produce. At yung makikita natin yung duties ng elder sa Acts chapter 6, verse 4. Anong sabi doon? Samantala, iuul naman namin ang aming panahon sa panalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? So, ano yung duties ng elder? Panalangin. Pangangaral, prayer ministry. So, prayer ministry, outreach, and worship ministry. Diba? Yan ang pinopoposan dapat ng mga elder. Question? Meron may tanong? So, pag-aaralan din natin yung tungkol naman sa deacon, sa diakono. Ito yung elder. May diakono tayo. At makikilala ko rin kung sino yung ating mga diakono. Okay, nandun lang yan sa ano. Mga diakono natin, mga ministry head. Yung mga ministry head natin dyan, yan. Mga deacons yan. Sila ay